Hello everyone! Ayan, at meron nga ako ditong mozzarella cheese na medyo matagal na. At ito ay i-refresh ko. At kung paano ko ito gagawin para maging bago ulit yung aking mozzarella cheese, halika kayo at samahan niyo ko. So, mula sa mozzarella, ito ay medyo matagal na sa aking freezer. Ayan, pwede pa naman, kaya lang gusto ko fresh. Ayan. So, meron tayo ditong evaporada at meron din tayo ditong 1 cup na cornstarch. Ayan. Halina kayo at samahan nyo ako at i-refresh natin ang ating mozzarella cheese para maging bago ang ating mozzarella. At dito sa ating pan ay ilagay na natin ang ating gatas. Ang ating evaporada. Hayaan lang muna natin kumulo bago natin ilalagay yung ating cornstarch. At bago natin ilagay yung ating cornstarch, i-dissolve muna natin yon para maging slurry. So ayan guys, ang ating cornstarch, nilagay natin ng tubig. Enough lang para matunaw yung ating cornstarch. At i-beat lang natin hanggang sa ma-dissolve completely. Hindi ko, kuya hawakan mo muna ito. At hindi ko ma-dissolve. Oh, that's on. Ayan guys. Tumigas yung cornstarch. Ayan. So, bago natin ito ilagay doon sa ating pinapakulo na evaporated milk, let's make it sure na dissolve siya completely para hindi magbubuo. At yung ating mozzarella, make it sure din na durog siya. Dahil nga ito ay nasa freezer, so kailangan nating durugin. Ito. Matigas siya. Ilagay natin siya. So ayan guys, kumukulo na yung ating evaporada. Ilagay na natin ang dahan-dahan yung ating cornstarch. Make it sure na hinang-mahina ang apoy. At ayan, mabilis lang yan ilagay na natin ngayon yung ating mozzarella cheese. Ayan, at haluin lang natin hanggang mag-combine all together yung milk at ang ating cornstarch sa mozzarella. So, ganyan lang po mag-refresh ng ating mozzarella. At mayroong itim-itim. Tanggalin natin. So, now, hintayin natin na mag-combine all together. At kung may nakikita tayo medyo maitim-itim, yan po ay nanggaling sa ating mozzarella. So nakita nyo, oh, 'di ba? Meron na tayong bagong mozzarella. At maya-maya po ay pagkatapos i-cool down natin 'yan. Ang ganda guys, oh. Oh, very thick. Galing, 'di ba? So ayan, pwede na po nating ilagay sa moldy. Meron na tayong bagong mozzarella. Oops, very sticky.
Bago ko siya ilagay sa moldy, mag-add ako ng sugar para medyo may pagka-sweety yung ating mozzarella. Pinatay ko na yung apoy kasi napakabilis pong mag-sit niyan. Mabilis siyang mag-tick para hindi matutungan yung ating mozzarella. Guys, yung sugar na inilagay ko ay optional. Pwede ring wala na dahil ang mozzarella naman talaga ay hindi matamis. But since mahilig ako sa medyo sweety, ang ganda ng ng texture ng mozzarella natin, guys, oh. Ang sarap nitong ilagay sa Bake Mac and also pizza. So let's go. Naka-ready na yung moldy natin. So dito, guys, meron tayong moldy at ito na yung ating mozzarella. Ganda ng pagkagawa natin. Very thick. Oh, look at this. So, ayan, i-flat lang natin para pag ilagay natin sa rep, pag nag-sit siya ay medyo maganda. Mga nagdikit sa kutsara, tanggalin natin, sayang. Ayan. Tingnan nyo, guys, ang ganda ng pagkagawa natin, oh. Hindi pa man natin na ilalagay sa rep. Ayan, nakaangat siya sa moldy. So, ayan. So, dapat, sana ay meron naman kayong bagong natutunan ang pagre-retouch ng mozzarella. At pwede nga rin po kayong gumawa ng sarili nyong mozzarella. Ayan. So, i-cling wrap natin yan. At ilalagay natin sa refrigerator. Titikman ni Tita Wena itong konti na to. Sarap. Ano ko yan? Sarap. Cling wrap na natin. Bago natin ilagay sa ating fridge. At ang ilang minuto lang ay magsisit na po yan. Pwede na nating yadyarin kung tayo ay maglalagay sa Bake Mac or sa putlong cheese. Ayan. So, meron na tayong mozzarella. Ilagay na natin sa refrigerator. Ito.